Hello, good morning. For today's video ay magluluto naman ako ngayon ng kare-kare. Pero hindi nga ito kare-kareng baka at ito nga ay kare-kareng puso ng saging. At inumpisahan ko na nga itong linisin at sa paglilinis nga nito ay kailangan mo ngang tanggalin yung pinakamagulang niyang balat. At malalaman mo nga ito na wala na ngang magulang na balat kapag lumabas na nga yung kanyang kulay puting balat. Kaya kung mapapansin nyo ay binabalatan ko pa nga rin siya hanggang sa lumabas nga yung kulay puti. Pagkatapos ko namang linisin yung 3 peraso, ay hihiwain ko naman niya ng medyo manipis. Nang matapos ko naman itong hiwain ay inilagay ko naman sa isang palanggana at pagkatapos ay binudburan ko naman ito ng asin. Pagkatapos ay papagain ko naman yan hanggang sa lumabas nga yung kanyang katas. At sa pagpapaga naman ito ay kailangan mo nga ng maraming energy dahil nga ito ay matagal-tagal nga bago lumabas yung kanyang katas. Kailangan lang ding pagain siyang mabuti para lumabas nga yung kanyang katas dahil yan nga ay yung mapakla. At dahil nilagyan ko nga ito ng asin kanina ay eto nga at babalawan ko naman siya para mawala nga yung alat pati na nga rin yung pakla. At kailangan lang din ulit siyang pagain ng mabuti para nga mawala yung kanyang tubig. At ang gusto ko nga sa kare-kare ay yung pino kaya naman pagkatapos ko nga itong pagain ay muli ko nga itong hiniwa-hiwa. Medyo matrabaho nga ang pagluluto nitong kare-kareng puso ng saging pero kapag natikman mo naman ito ay sulit naman sa sarap. At ang paborito nga naming isinasahog dito ay etong ang pitso ng manok. Bali tinadtad ko lang siya sa tamang sukat at pagkatapos ay hinugasan ko na rin ito para makapag-umpisa na nga ako sa aking paggigisa. At dito nga sa isang kawali ay naglagay lang ako ng mantika pagkatapos ay iginisa ko na nga ang bawang at sibuyas. At sa mga oras na ito, amoy pa lang ng sibuyas at bawang ay talaga namang nakakagutom na kaya naman ito at isinunod ko namang ilagay etong karning manok. At sa pagsasangkot siya naman ito ay naglagay lang ako ng 1 peraso ng Maggi chicken cubes at pamintang pino. Matapos kong maisangkot siyang mabuti yung manok ay sunod ko namang inilagay yung tinadtad na puso ng saging. At habang iginigisa-gisa ko naman ang puso ng saging, ay inilagay ko na rin sa kaldero yung aming malamig na kanin. Inilagay ko na rin yung pangalawang paga ng gata at kabilin-bilinan ko nga kay daddy ay damihan niya ng bili ng gata. Pagdating naman sa pampalasa ay hindi nga asin ang aking gagamitin kundi etong ang paborito kong bagoong isda. Bali boneless nga ito at kaya ito ang gustong-gusto kong inilalagay ay napakalinamnam nga ng pinakasabaw nito. Bali, 2 taka lang muna yung inilagay ko at kapag kulang ay mamaya ay magdadagdag na lang ako. Pagdating naman sa mga ginataan ay eto talaga ang mas nagpapasarap yung purong gata. At iba pa rin talaga kapag ang gamit mo ay natural na gata dahil ito nga ang nagbibigay ng lapot at manamis-namis na lasa. At naalaala ko yung lola ko kapag wala kaming maiulam ay magkakayod ng niyog at gagatain. Tapos ilalagay sa kanin at lalagyan ng konting bagoong o kaya naman ay asin. At sobrang namiss ko nga yung panahon na kasama ko pa yung lola ko. Aww. At sobrang daming childhood memories ko talaga sa aking lola. Aww. May binili rin pala si Dading Mani dito at eto nga daw ay memeryendahin namin kaya naman pagkakain ay agad ko na nga rin itong hinugasan at inilaga. Tara at samahan niyo po kami magmeryenda ng mani. At dito ko na tinatapos ang aking mini vlog. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!